Hello, good evening again. So, follow-up questions about sa DeKalb, Dominant CZ, and H&N. So, before ako mag-start, na nag-request talaga si Sir Tyron, i-shout out daw. So, again, shout out kay Sir Tyron Bacanto. Okay? So, ang question is, saan ba pwedeng makabili ng legit na DeKalb Brown F1? Okay. So, here's the deal. Ito mga pinagkaiba ng tatlo, okay? Yung DeKalb Brown, yung Dominant CZ, at yung H&N, okay? So, ang DeKalb Brown, hindi ako familiar kung may iba pang companies na nagpo-produce niyan, okay? So, ang pagkakaalam ko lang is San Miguel lang ang nagpo-produce ng legit na DeKalb Brown F1. So, sila ang nag-i-import ng mga parent stocks. At doon lang sa kanilang company, pinapalaki yung mga manok, yung mga parent stocks. And then, pag-breed nila ng mga parent stocks na yun, yun na ilalabas yung F1. Tsaka, binibenta yan all over the Philippines. Okay? So, may mga, hindi ako familiar kung may mga times na nag-i-import sila ng itlog mismo. Itlog mismo ng DeKalb, no? Itlog ng F1, tapos pinapapisa lang sa Pinas, and then binebenta all over the Philippines yung mga itlog. So, meron din yata ang Rubina, hindi ako sure kung meron. Basta parang mga ganon-ganon din ng mga commercial layers, okay? As for the Dominant CZ, H&N, and meron pa yatang Bovans, no? So, hindi ako tatlo talaga sila. Basta yung Dominant CZ tsaka H&N, under yan tsaka kay, saka kay Doc Erwin Cruz. So, si Doc Erwin Cruz na nagpa-facilitate para Doc Erwin Joseph Cruz, o tama. So, siya ang nagpa-facilitate ng importation ng F1 or ng parent stocks galing sa ano nga ito? Sa Czech Republic, yata sa Czech Republic. Galing sa Czech Republic, tapos, dinadala sa Pinas yung mga parent stocks. So, yung mga parent stocks na yan is reserve na yan. Nagpa-reserve ahead ang mga breeding stations niyan. So, yung breeding stations is naka-disperse all over the Philippines. So, meron sa South Cotabato, meron sa mga Cebu, North Cotabato. So, sa province yung most likely meron yan. Okay? So, kung backyard racer kayo, it is best to have yung Dominant CZ or yung mga H&N. Kasi yung males is pwedeng gamitin for meat, no? And yung females are excellent players as well, okay? Especially if you compare mo siya sa mga pure breeds, no? Pure breed Rhode Island Red or pure breed Austral Orp, malayo yung diferensya, no? So mas maganda pa rin yung performance ng Dominant CZs at saka H&N, okay? So hindi lang ako familiar when it comes to size ng mga eggs, no, kung may difference sila sa DeKalb Browns, okay? As for the DeKalb Browns, yun nga, sa national ka lang talaga bibili. Hindi ka papansinin most of the time ng mga agents, ng mga vets, kung mag-order ka lang ng 100 heads or much more kung 50 heads ang i-order mo, walang papansin sa'yo. Kasi ang order dyan is bultuhan. No? Usually 400 and above. Ako nga nag-order ako ng 400, parang hindi pa ako kausapin dati. No? So, grabe talaga. Grabing demand dyan. So, bintahan kasi dyan, thousands. No? 1,000 order ng ganitong farm, 5,000 ganitong farm, 30,000 ganitong farm. So, kung mag-order ka ng 100 heads, hindi ka papansinin. So, dito pumapasok yung mga resellers. Okay? So, may mga, well, it's a good thing na mayroong mga resellers kasi nga, hindi makaka-access nung DeKalb Browns na legit F1 yung kadalasang Pinoy if wala tong mga resellers. So, ang ginagawa ng resellers o ng ibang farm nag-resell is bibili silang madami. Example, 400 heads, 500 heads, and then ibebenta ng tingi-tingi sa ibang farm, sa ibang mga backyard racers. Bibenta ng 50 heads, 70 heads. So, pwede mo siyang tingi-tingi. Unlike na kung doon ka talaga kukuha San Miguel, walang papansin sa'yo talaga kapag bibili ka ng 100 heads
Like, kuhaan lang sa'yo yung mga extra. Kung mayroong extra, bentahan kita. Kung walang extra, di wala. Yung mga ganong tipo ba? Kasi, pang malakihang companies kasi, yung mga ganon. As for, sa dominant CZs, pwede ka makabili kahit ilan sa mga tawag ito, breeding stations. At least legitimate na egg producer talaga yung mabibili mo. So, pwede kang mabili ng 10, 15, 5, o 20, di ba? So, pwede mong bilhin yun, yung mga dominant CZs and H&N sa mga ganong farms. Meron ding mga bovans, ako napapansin for the past few months, no? Sa Cotabato or Kidapawan ba? Kay Sir Glenn ba yun? I forgot. Or Nick, I forgot his name. Basta meron dyan, merong bovans dyan. Mga commercial layers din. Okay, so iba-iba lang yung mukha. Okay, so may nagtanong if pareha ba sila performance. So parehang genes yung sa color, no? So gumagamit sila ng silver gene and gold gene. So para sexable yung day-old chicks. Pero when it comes to performance, iba-iba sila. Okay? So, iba-iba silang preference, iba yung kanilang resistensya, yung iba mas nagadwell sa range, yung iba naman mas nagadwell sa kulungan, yung iba, yung decalb ba or dominant CZ, mas malaki ang karne. So, iba-iba silang performance. Gumamit lang sila ng same genes for color. So, gold gene and the white gene, and the silver gene. Okay? If hindi ako nagkakamali, yun yung dalawang genes na ginagamit dyan. Okay? So yun. So, it's up to you kung saan ka kukuha. Kung hirapan ka makapag-access ng F1 na decalb brown, well, and napag-iisipan mong magkuha ng F2, it's up to you. Pero again, discuss ko na kanina yung price ng F2, mas mahal siya kasi may males, diba? Unlike kung pwede kang bumili ng dominant CZ na F1 legit, no? Sa mga breeding stations. So, pwede kang mag-order ng female lang talaga if gusto mo, stable egg production lang. Actually, yeah, you attend seminars kung desidido ka talaga na magnegosyo, no? Gawing negosyo yung sa itlog, I really suggest na mag-attend ka ng training or ng seminar ni Doc Erwin Joseph Cruz. Pero usually ang sinasabi ko talaga sa mga baguhan is first attend muna kayo ng attend kayo nung seminar ni Pastor Hill Cruz, no? After nun, saka kayong mag-attend kay tawag ito, kay Doc Erwin Joseph. So, pwede mo yung gawin, no? So, para broader ang perspective mo about things. Okay? So, again, it's up to you guys. No? Everyone's making money. That's a good sign, no? So, tawag nito. Okay lang yun. Nagbenta rin ako ng F2 before. Sorry, F2. Ginamit ko lang yung F1. So, ginamit ko dati as breeding material. Actually, hindi naman talaga ako yun eh. Partner ko lang. Yung partner ko gumamit ng F1 for breeding kasi masyadong mataas yung demand sa farm before, no? So, hindi pa enough yung breeders ko sa upgraded native. So, what we did is, gumamit kami ng decalb brown females, tapos breed namin sa orientals. Well, medyo okay naman yung itsura ng mga manok. Ang problem before was mababa masyado ang hatch rate. Ang na-notice ko is because yung decalb brown na eggshells, they were made for egg production. So for table egg production, I mean, is makapal yan masyado kasi tinatransport yan eh. Always yan tinatransport. So part of the selection process sa paggawa ng mga commercial layers is makapal yung shell. Now, kapag i-fertilize mo yung itlog na yon, ito hindi to proven this is just my observation and I might be wrong, okay, or probably wrong, pero dahil makapal masyado yung shell, most likely hindi nakakalabas yung ibang itlog. So I don't know if this is true, hindi ako nakapagbasa, pero ito lang yung observation ko, basta mababa talaga siya. There were times na ang eggs with the sisiw na sa loob
namin sa decalb is nasa 120. Ang mapipisa is 33 heads. Unlike dun sa kasama niyang black austral orb, may times na 39 eggs ang napipisa out of 39 chicks ang napipisa out of 40 eggs. So, isa lang yung hindi napisa. Succeeding weeks noon, 38 out of 39 or 38 out of 38. Kasi grabe talaga yung time na yun sa austral orb ko, grabe. Almost 100% na hatchability. Tapos yung decalb sa kabila, nasa 33% lang. So, papaisip ka talaga, no? Tapos, well, it's up to you guys to try, no? Walang problema doon. I-try nyo lang if you want. No? So, basta for me, hindi siya pasado sa standards ko. Yun lang masasabi ko. Ay, nakita nyo naman yung mga manok ko ngayon, mga upgrade natives ko. So, for me, hindi siya pumasa. So, yun. Pwede nyo i-try, no? Kasi iba-iba naman yung males na ginagamit natin. Or baka problem sa incubators ko rin, hindi rin ako sure, no? So, iba-iba yung settings natin, pwede nyo gawin. Okay? I don't have the monopoly of knowledge, or ano ba yung term dyan, no? Basta wala sa akin lahat ng knowledge, no? You can try those things. May eksperimento kayo, breeding F2 to F1, or F2 to parent stock. Go for it, try nyo lang. Walang problema dun. Para ma-experience nyo rin yung gastusin ng pag-projects. So, go for it. Pero if legit na business talaga ang gusto nyo, go for F1s. If hobby or challenge or thrill ang gusto nyo, you can do projects, no? Just like me, I do a lot of projects, no? Ang dami na trim down na. Actually, before, nung nag-start ako, in between, around 2018, meron ako more than 20 projects na ginagawa. May projects sa mga bantam, may projects sa Brahma, may projects sa iba-ibang klase ng Brahma, may pangkarning Brahma, may ganito na color, may shamo na ganito color, shamo asil, may frizzles, may tukong, may cobra, lahat ng maisip nyo, ginawa ko yan most. Kaya ngayon trim down ko talaga lahat ng mga yan sa upgrade natives ko yan. So, even yung upgrade natives ko, mga projects din yan, most of them. Meron ako dyang Balkans, Andrelins, Macalebs. So, madami akong projects dyan. So, yan yung mga best based sa aking observations. No? Mga naked necks, so nakita nyo ang gaganda. So, yun. Again, back to topic, decalb brown, dominant CZ, H&N, bovines, they're all good chickens. No? So, for table egg production, yun ang dapat niyong gawin if gusto niyo talaga ng legit na negosyo for table eggs. But if gusto niyo challenge, gusto niyo ng thrill, go for projects. Masaya mag-projects. Especially kung dami na kayong pera, right? Go. Ako, I don't have money, but I need to do this, no? It's a challenge for me. Okay, so again, this is Jade. Shout out again kay Sir Tyron Bacanto. Okay. So, good evening.